we shall be discussing the following matters today. First, a much-needed point of clarification. Why were there 15 PNP personnel who were relieved of their post after the conduct of the operation? PNP Chief Marbel has stated that the cause of the relief was not for abuses, but for their failure to arrest the wanted persons. Is it the policy of the PNP that in the event of a failure to serve an arrest warrant, this failure also warrants that the personnel be relieved from their respective posts? The committee likewise wishes to listen to the relieved PNP personnel themselves. Second, upon the instruction of this representation, the ground commanders were invited to the hearing so that they would be the ones to present their conduct of the operation. How do they respond to the allegations that the conduct of the operation was overkill? Third, we also wish to hear from the LGU representatives to shed light on the question of coordination between the PNP and the LGU. And fourth, we wish to hear the DOJ position on the grant of reward sourced from private individuals. The DOJ has submitted their position paper interposing no objection to the idea that a reward system is put up for informants. However, we want to further clarify the legal basis for the DILG to receive cash from private individuals for a government-conducted operation of locating a wanted person. In addition, this committee wishes to be clarified as to the status of the reward money put up by the QOGC for information as to who put up the initial 10 million. Did the DILG also accept this? Sa pagpapatuloy natin sa pagdinig na ito, isa sa layunin natin ay ang mas matinding maintindihan kung ano na nga ba ang kalagayan ngayon ng relasyon ng pulis at komunidad, hindi lamang sa Davao City at sa Kitbog, kundi sa buong Pilipinas. More to the point, we also wish to shed light on how such community police relations could or should be improved in full observance of the rule of law, not only in the service of the arrest warrants, but also in involving, not alienating the very community that our PNP has sworn to serve and protect. Thank you. Senator Robino Padilla, you want to... Okay. Thank you, Your Honor. As we begin this investigation in aid of legislation, may I request the COMSEC Asierto to administer the oath of the new resource persons present today. Thank you, sir. May we request them to please stand up and raise their right hand, Secretary, sir. Si Sir Marantan, I think tapos na po kayo last time. Yung mga tapos na po last, yung bagong ano lang po. Could you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Comsec. First, you would like to hear from the good Secretary of DILG to clarify about this reward money leading to for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, ang ating chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandito po ngayon. Mr. Chair, with your indulgence, can I make an opening statement? Yes, sir. Yes, go ahead, Secretary. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay inaalok, no? Hindi po ako nagsolicit nito,
Never po ako nag-solicit, never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. No? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nag-solicit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pagbibigay na award. Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita akong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung take ni Atty. Topacio. Pero wala namang illegal dito sa ginagawa namin. Parang donasyon ito ng private persons sa autoridad natin, mga autoridades, para makatulong sa paghuli ng isang taong subject of a warrant. And to remember that Ronnie Dayan is now the subject of a warrant of arrest issued by the House, no less than the House of Representatives. Okay. So, yan po ay isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno. Ha? Mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila, ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sineserve nila rito? 3 bagay po. Number 1, ito po ay galing mismo sa Davao Court, Branch 12, at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, kunyari kaming dalawa ni Atty. Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, humantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay pag-aabuso sa mga bata, no, ng criminal case number RDCVO 24-01439 ng Davao Branch. And another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagkasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Kibuloy, hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito.
Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po'y dahil yata sa kanyang, para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko. Dito ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay humarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy, basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion na pabango ng Bath and Body Works brand, ang specific Center Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat Sir, ang pamamasahe. Excuse me, sir. Sir, tatapusin ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, I'll just finish this please. Yeah, for a while. Sub judice, Your Let Honor. me remind you Sir. that this hearing is not questioning the issuance of warrant Yes, of I'll arrest just of, finish this. It has a Pastor direct Kibuloy. connection. Please, let me finish. Yeah. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose ito. We are not, wala kami alam kung Sir, there ano is yung direct background, connection. bakit nagkakaso. There's direct, just let me finish, Okay, Mr. Chairman. fine. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think Please, that, please, tatapusin ko lang. You will have that your is time. sub You will judice, have Your your Honor. time. Sub judice, that goes into the very merits of the You case. will have your time, Attorney Torion. Yes, I know that, This is Your Honor. part of But the that is transcript of improper, the Your Senate. Honor. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Yeah, This is my right. order. I am the chairman. Please listen to me.
Lieutenant